Ni Ginang Arroyo na magiging paborable ang desisyon ng korte lalo pat naging malupit ito sa kanyang bayaw. At yan ang unang balita mula dito sa Pasay. Rhea? Maraming salamat sa Lima Refran. Eighth Division Champion Manny Pacquiao wala na raw magagawa kung ayaw siyang labanan ni Floyd Mayweather Jr. Yan ay matapos i-anunsyo ni Pretty Boy sa kanyang Twitter account ng Puerto Rican na si Miguel Cotto at hindi si Pacman ang kanyang makakalaban sa May 5. Sa naturang tweet, sinabi pa ni Mayweather na iniiwasan daw siya ni Pacman. Di naman dito nagpadala ang pambansang kamao at sinabing ipagdarasal na lang niya ang boksingero. Okay lang, wala namang problema. Ayaw niyang naman, wala tayong magagawa. I will pray for him. Pinagdebatihan sa Day 11 ng impeachment trial kung impeachable offense ba ang umano'y pagkakamali ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gate pa rin ng prosekusyon, may mga ari-arian si Corona na hindi umano na ideklara sa tamang panahon at halaga. Pero ipinunto ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas na sa ilalim ng Civil Service Code, walang pananagutan ng isang opisyal na nagsumite ng maling SALN. Pinapayagan pa nga raw na baguhin ng opisyal ang mga mali o di pagkakatugma sa mga nilalaman nito. Basta raw hindi malisyoso at sinasadya ang pagkakamali. Pero giit ni Representative Elpidio Barzaga Jr. ng prosekusyon, dahil under oath ang pagdeklara ng SALN, maituturing na perjury ang pagsisinungaling nito. Tinanong naman ni Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile kung maituturing ba na high crime ang hindi pagdeklara ng tamang SALN. Sa ilalim po kasi ng batas, high crimes lamang tulad ng treason, bribery at graft and corruption ang maituturing na culpable violation of the Constitution na isa sa mga basehan para ma-impeach ang isang opisyal. Pero ayon kay Lead Prosecutor Representative Neil Tupas Jr., bagamat hindi maituturing na high crime, papasok daw ito sa usapin ng betrayal of public trust na isa ring basis for impeachment. Pero ayon kay Enrile, kailangan pang desisyonan ng impeachment court sa mga susunod na araw kung ano ang maituturing na betrayal of public trust. Sa 45 umunong ari-arian ni Chief Justice Renato Corona na naunang ibinida ng prosekusyon, mahigit 20 lamang ang naipresenta nito sa paglilitis. Sinita tuloy ng ilang senator judges ang umunoy pagpapapogi ng prosekusyon sa media. Matatandang sa isang press conference noong January 12 bago pa magsimula ang paglilitis. Sinapubliko ni Representative Miro Kimbo, tagapagsalita ng prosekusyon ng ilang dokumento ng Land Registration Authority. Nasasad daw roon na aabot sa 45 ari-arian ng pamilya Corona sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero sa pagtatanong ni Senator Judge Chis Escudero sa paglilitis kahapon, tila nangangalahati pa lamang ang naipresenta ng prosekusyon. Nilinaw naman ni Lead Prosecutor Representative Neil Tupas Jr. na sa Land Registration Authority galing ang impormasyong 45 ang mga ari-arian ng mga Corona at hindi sa kanila. Samantala para naman kay Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, dapat daw mag-ingat ang prosekusyon sa pagsasapubliko ng ilang impormasyon kaugnay ng kaso. Ilan daw kasi sa mga ebidensyang pinapakita nila ay hindi pa opisyal na ebidensya dahil hindi pa ito naisasumite sa impeachment court. Balita naman tayo mula sa abroad, patuloy po ang matinding cold spell o malamig na panahon sa Russia at mga bansa ng Europa. Higit sa 50 rehiyon sa Russia ang nakararanas ng mababang temperatura. Hirap ding madaanan ang mga kalsada roon dahil sa kapal ng snow. Sa Poland, pumalo na sa 29 ang nasawi dahil sa lamig. Karamihan po sa kanila, matatanda at walang maayos na tirahan. Inaasahang magpapatuloy hanggang Linggo ang cold spell sa mga nasabing bansa. 4 na turista naman ang patay sa car accident sa Thailand. Patay din ang Thai driver sa aksidente na nangyari malapit sa sikat na Phuket Resort. Ayon sa ulat, nabangga ng truck ang sinasakyan ng mga turista na pawang Swedish nationals. Pinaganap ngayon ng mga pulis ang driver ng truck na agad umanong tumakas. Bangga ng isang taxi at motorsiklo sa Pasig City, isa sugatan. Tigas building. At
At Kapuso host na si Grace Lee, nagkwento tungkol sa panliligaw sa kanya ni Pangulong Aquino. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Sa kanya